Patang, patang, patang. At dahil nga sa may nagbigay sa amin ng patang or palakang bukid, pero mas maganda sana kapag palakang bato, masustansya. Charot. O, syempre nilinisan namin ng lola ko. Halangan iluto ko agad na may balat pa. Napanood nyo naman na siguro sa part 1. Kaya ngayon, iluluto na natin. Roll VTR. Hello, mga kadipungal. Oh, magluluto lang, naka-shades pa. Kakatapos lang kasi naming magkop-kop ng ilik. Ayan naisako na namin. Tapos ayun naman yung mga sangkap ng lulutuin ko. Hindi ko alam kung considered ba as exotic food ang palaka. Kasi bukod sa bubo ako, parang napaka-common naman na niya na kinakain, diba? Tapos binibenta pa sa palengke. Kaya di ko talaga ma-figure out. Pero kung para sa akin lang, kung ako yung tatanungin ba, maihahalin tulad ko na rin talaga siya sa kagandahan ko. Exotic. So, dahil nga sa feeling ko exotic food na ito, gusto ko talagang mawala yung lansa niya, B. Hindi naman siya malansang malansa, pero mas malansa pa siya sa manok na nabibili natin. Siguro kasi lansa niya yung native na manok, ganun. Kaya ayan, bago ko lutuin, pinigaan ko muna ng kalamonding. Tapos nilagyan ko ulit ng asin ko pong singsing. And then, nilagyan ko din ng turmeric ang mata mo. Kasi ang dami kong nabili nito sa Saudi. Isa din kasi ito sa mga ginagamit na spices. Pantanggal ng lansa sa mga Arabic and Indian foods. Ginamos-gamos ko lang para manuot sa mga muscular system nitong mga babad sa gym na palaka. Mukha talaga silang mga lalaking nagji-gym guys na nakahubad. Yung mga napapanood sa porn, ganun. Tapos, hinayaan ko munang mababad for 10,000 seconds. Bahala ka na mag-convert. Habang nakababad sa presensya mo, yung mga palaka, nagsibak na muna ako ng kahoy, B, kasi matagal-tagal nang walang sumisibak sa akin ba. Kaya itong mga kahoy na lang pagdiskitahan natin. Madami naman kaming nasibak na panggatong. Trip ko lang, bakit? Parang magmukha akong masipag sa vlog. Okay na yan. For the content lang naman kaya ako nag-video habang nagsisibak. Medyo may trust issue talaga ako guys doon sa lansa nung palaka. Kaya gusto ko talagang gamitin lahat ng mga pwedeng pampatanggal ng lansa na available dito sa amin. Kaya ayan, nagpunta ako dito sa may ilog para kumuha ng tangaylad. Habang paalis na ako guys, bigla ko bang naulinigan na may tumawag sa pangalan ko. Oliver, Oliver, ganun. Nagtaka ako at the same time natuwa na rin kasi feeling ko may nagkakagusto na talagang engkanto sa akin. Dito sa may ilog namin, sana siya na yung forever ko talaga. At feeling ko magtatagal naman kami kasi malapit lang sa bahay namin. Tapat lang, so hindi kami LDR, diba? Lalo na sa tulad kong may mga trust issue. Hindi kasi ako pwede sa LDR talaga. Pagkatapos ko malinisan yung tanglad, nag-start na ako maghiwa ng mga sangkap. Bawang, luya, sibuyas at tanglad. Habang sinasalin ng nanay ko yung bagong biling mantika. Yun lang naman. Ano pa bang pwedeng ilagay dyan na hinihiwa? Alangan lagyan ko ng arorosip. At dahil nga sa may trust issues talaga ako guys. Rainbow, rainbow, kana trust issue. After ko i-marinate yung mga palaka, hinugasan ko siya ulit. Oo, iwan ko ba ba't ganun? Kasalanan to nung ex ko, nang gigigil ako sa'yo. Siya yung sisihin nyo dito, oo. Take note, ilang beses pa yan hinugasan ng lola ko, ha? Mas malala pa pala ako sa kanya. Pagkatapos kong mahugasan yung yung palaka na na-marinate na, hinati ko siya sa dalawa kasi nga dalawang putahe yung gagawin nating luto. Unahin natin itong madali lang lutuin. Tinimplahan ko ng asin ko pong singsing, pamintita or bisexual, turmeric ang mata mo, samnida ni dasang galewang, cause this is paprika. Ayan, paprika, malamang. Dinikdik na wang ba, pero konti lang kasi may garlic powder naman na itong ilalagay nating crispy fry. Konti lang nilagay ko, pampabango lang ba, tsaka pampakrispy kasi naglagay naman na tayo ng pampalasa. Ngayon, paparlangan ko na po yung dalikan. Sa pagparlang pala ng dalikan, guys, kapag kawayan yung gamit nyo, na panggatong, dapat nakatihaya yung posisyon ng mga kawayan. Pasalo siya. Yung loob ba ng kawayan, yun dapat yung nakatingala para hindi ka daw agad maubusan ng pera. Ayon yan sa sabi-sabi ng mga naniligaw na engkanto sa akin dati. Kaso binasted ko sila. Ngayon may bago na naman. Oh, 'di ba? Ang galing ko mag-blow. Ilagay ang mantika, madami kasi nga magpiprito tayo. Hindi naman tayo magigisa lang. Habang inaantay uminit yung mantika, bago pa maunang uminit yung ulo ko, dahil sa nadadangdang ako dito sa init ng dalikan, uminom muna ako ng malamig na coke para naman mahimasmasan ako ba. Ayan, mainit-init na. Okay na to, be. Ilaglag na natin ang mga palakang bukid. Hayaan lang natin yan hanggang sa mag-brown yan motion. Tumatalsik siya guys, ewan ko ba. Kaya habang sinusungrol ko, ayan, kumuha ako ng pananggalang. Medyo tostado na yung hello from the other side niya, kaya pipigarin ko na.
Muntika na siyang apogik kasi ang lakas ng apoy. Kaya tinanggal ko na lang yung kawali sa dalikan bago ko hanguin. At ayan, luto na po ang ating unang putahi. Ang fried frog. Parang ang pangit pakinggan, no? Fried prince na lang kasi mayroong frog prince, di ba? Ngayon, sa pangalawang putahi na tayo, binawasan ko lang yung mantika kasi magigisa na tayo para sa adobo. Inuna ko ang bawang, sunod naman ang sibuyas, tapos ay luya, and then tanglad, at siling labuyo. Tig 5 seconds lang dapat yung interval nila bago isunod yung isa. Pag lumampas ka sa 5 seconds, sorry. Marami akong nilagay na labuyo kasi bukod sa inlababo ako sa'yo. Maganda sa mga exotic foods talaga ang maanghang. 'Di ba? Kung pansin nyo sa mga kumakain ng exotic foods, like sa Thailand, China, ganyan, dinadamihan talaga nila ng sili. Nung nagisa na ng maigi yung mga sangkap, inilaglag ko na ang patang or palaka. Tignan nyo yung mga itsura nila, parang mga bold star. Gisahin lang yan ng maigi hanggang sa magmistulang kumakapit na yung laman sa kawali. Parang ganyan. Lagyan ng pamintita, dato puti na toyo, oyster sauce, konting turmeric lang. May nakita akong dahon ng laurel, so nilagay ko. Bakit ba? Hindi ko alam kung tama ba itong nilagay ko na pampaasim. Nagpiga ako ng kalamansi sa halip na sukang paombong. Nilagyan ko konting tubig kasi tuyot na siya talaga. Inantay ko lang matuyuan. Tapos okay na. Lutong-luto siya, B. Humiwalay yung mga laman sa buto nung palaka. At ayan na, finally, after all the stops and starts, we keep coming back to these two hearts. Two angels who've been rescued from the food. Tikman na natin. Unahin ko itong prito. Gusto ko tong leg kasi malaman. Tostado yung pagkakaprito ko, kaya nakakatakam siya kainin. Ha? Nakamanok lang din. Wala mang pinagkaiba sa pritong manok, oy. Pareho lang ng lasa ba? Dito naman tayo sa adobo. Pwede na. Pero mas masarap daw to pag may gata, sabi nila. Masarap siya ulamin sa kanin. Pero mas bet ko pa rin yung prito. Medyo nakakailang lang nakainin kapag iniisip natin na palaka. Pero kung sa lasa lang, Diyos ko walang pinagkaiba sa manok. Parang mas mananam pa nga yata ito eh. O siya, tama na, baka maubos ko pa. Dadalhin ko pa kasi to doon sa junk shop. Kinagabihan, nung kinamansirungatan, ganon. Tama ba? Basta nung papadilim na, mansirungat kasi tawag sa amin dito. Nagpunta na ako dito sa bahay ng tita ko sa may junk shop. Habang kanina pa natatakam si Vincent. Kakain na yan. Pahiya-hiya ka pa. Dadampot ka din naman pala. Axel, gusto mo din? Kaskasyo ugawad si kayo. Ipipili yung lanang sagto gabay. Tapos tinikman din ng tito kong so for OA kung makareact. Wala. Malanam. Tapos si Mike Ronel din daw kasi pirawat niyang makita sa vlog. Mayat maya dumating na yung lola ko. Pinasundo pa namin talaga sila doon sa bahay nila. Kasi hindi pwedeng di nila tumatikman sila kasi naglinis nito, B. Sa totoo lang, hindi to pwede sa kanya lahat. Yung prito hindi pwede kasi matigas. Di na niya makagat. Itong adobo naman, mas lalong hindi pwede kasi maanghang. Bawal kasi sa lola ko kumain ng maanghang. Sabi nung doktor niya na si Palisok. Pero dahil nga sa naka-vlog, binibidyohan ko siya. No choice siya, B. Kesa naman daw mabash siya na nag-iinarte sa video, pagtyagaan ko na nga lang kainin to, apo. O siya, sige na, okay na yan. At baka lumamig na tong bahaw. Maraming salamat po sa panonood. Muli, ito po ang inyong Happy Pill Oliver Castro na nagsasabing, no to toxicity, let's make people happy and contented.